Minsan may kambal, magkamukhang magkamukha. Pinagbigkis mula kapanganakan, pero pinaghiwalay ng tadhana. Gayunman, nakatakda sa kanilang kapalaran ang muli nilang pagtatagpo sa madamdaming paraan. June 10, 1980. Isinilang ang kambal na sina Sarah at Sam sa Cavite. Pero dahil sa kahirapan, napilitan ang kanilang ina na paghiwalayin sila at ipaampon. Ang mas batang si Sarah sa may kayang pamilya napunta. Childhood ko was very happy, no? I can say na na-enjoy ko yung kabataan ko. Sobra akong pinalaki ng parents ko na provided. No? Provided. Meaning, hindi naman yung sobrang luho, no? Yung hindi ako nahuhuli. Kung anong uso, meron ako. Samantalang si Sam, mangingisda ang kinagis ng ama, habang labandera ang ina. I was raised by normal na parents lang. I was raised as an only child. Very simple life. I think I had naman the best, although not really yung extravagant things. Pero more of a reward system kasi kami sa bahay eh. So, ano yun, kailangan you have to work hard kung ano yung mga bagay na gusto mong makuha. Sa magkaiba nilang buhay, kapwa sila nakaranas ng kalinga at pag-aaruga. Ngunit sadyang may mga nais bumasag sa katotohanan ng kanilang pagkatao. May naririnig na ako sa kapitbahay na hindi ka naman anak ng mga yan, ampon ka lang, ampon. So, siyempre ikaw, pag bata, iisipin mo, tuksuhan lang yan, di ba? Ganun naman nun eh. Ampon, makapang-inis lang. Dead ma, hindi ko masyadong ininda yun. Napipikon, pero hindi ko na-feel eh. Kasi hindi pina-feel sa akin ng parents ko na walang feeling na hindi ako tunay na anak. Kasi ramdam na ramdam ko yung pagiging tunay na anak ko talaga. Pareho ring naging aktibo sa kani-kanilang mga eskwelahan, sina Sarah at Sam, na kilala rin bilang Janice. Naging cheerleader sa isang private school si Sarah. Samantalang editor-in-chief naman ng school newspaper sa isang public school si Sam. Tawag ako Diyos, hindi naman ako yun eh. Ang hindi nila inasahan sa isang paaralan, muling nag-cross ang kanilang mga landas. The next day, after nung game, Uy, Josa. Josa kasi nickname ko sa school. uy, may nakita kami, kamukhang-kamukha mo. Paras pa nga kayo ng birthday eh. Ha? Saan? Doon no? Ako lang nag-iisang Diyosa. Hey, Diyosa! Diyosa! May tumawag sa akin, Josa. Josa. Ha? Josa? Yung ko dyan, hindi ko kilala yan. Sabi kong ganun. Tapos di, sige, go. Mamaya may lumalakad ako. Janice, may tumawag sa akin. Nagpagupit ka na pala. Sabi niya, ha? Sabi ko, kaya weirduhan na ako. Sabi ko, ba't may tumatawag sa akin? Sabi ko, hindi ako si Janice. Dahil sa pangyayaring yun, kakaibang kabaraw ang naramdaman ni na Sarah at Sam. Miss, may tatanong kami sa'yo. Ampun ka ba? Ganun ha, walang pakundangan. Talagang ampun ka ba? Sabi parang ako, ha? Bakit? Ginawa ko siya. Kasi may kamukha ka dun eh. Kambal mo yata. Nagduktong-duktong sa utak ko na yung sinasabing may kakambal ka. Kasi even before nung bata ako, sinasabi na hindi mo naman parents yan. Sa tulong ng kani-kanilang mga kaibigan, sina Sarah at Sam nagdesisyong magkita. Una ko siya nakita malayo pa lang, parang there's a crowd na lumalapit sa amin. May umiiyak. Kasi super iyak talaga siya. So sabi ko, sino yun? Sabi niya, baka yung kapatid mo, sabi niya ganyan. Yun, yung palapit na kino-cover niya yung mukha niya.
Nung tinanggal niya yung kamay niya sa mukha niya. Sobrang ginusebumps talaga ako na, teka lang, bakit kamukha ko talaga siya. It was hard for me kasi hindi ko ma-explain yung feelings ko nun eh. Para akong galit. Para akong feel ko inagawan ako ng mukha. Pero sa halip na lukso ng dugo, mas nangibabaw raw sa kanila ang pagkailang. Siguro I didn't like the idea that may kamukha ako. I didn't like the idea na may kapatid ako. Kasi unlike her, I was raised talaga alone. Feeling ko para akong tinapatan ng salamin na, oh my God, ano to, perya talaga. Parang sabi ko, okay. So, hindi kami nag-usap masyado nun. Bakit hindi ka ng mga magulang ko? Kinausap ako ng parents ko. My mom and my dad was crying also. Kasi andun yung fear nila na porket nakita ko na yung kapatid ko, baka sumama ako. Baka magrebelde ako. May lagi niya sinasabi sa akin na hindi man ako galing sa sinapupunan niya, mahal niya ako bilang anak niya. Anak niya ang turing niya sa akin. Sabi ko, asan yung parents ko? Although, syempre, may konting sama ng loob in a way na bakit naitago niyo sa akin ng 15 years na may kapatid pala ako. Nakita ko sa parents ko yung takot. Sobrang natatakot sila na parang, basta mayaman yung kapatid mo, baka sumama ka doon, iwan mo na kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, huwag nga kayo umiyak dyan. Bagamat nagkita na, ang kambal hindi raw agad naging malapit sa isa't isa. May kanya-kanya pa rin silang buhay. Hanggang minsang naglaya si Sarah sa kanila at nakitira siya kina Sam. We're trying to know each other. Nung sa amin siya, nakikita niya how I was sa bahay, which is totally different from how she is. Ngayon, may sarili ng pamilya si Sarah. I've already processed the return for you. I would like to inform you that you need to send Habang si Sam, uli lang lubos na at nagtatrabaho bilang call center agent. With the items on the original shipment. Napatawad na rin daw nila ang kanilang tunay na ina. Tapos na po yun. Kung uulitin ang buhay ko, ayoko ikaw ang nanay ko. Hindi ko pa rin gugustuhin na mapunta ako dun sa totoong magulang ko kasi talaga sobrang bait ng parents ko. Para kang may barkada, para kang may magulang. Sana sila na lang. Sana sila na lang yung parents ko. Lagpas hanggang langit. Salamat ko na silang nakakuha sa akin. Kung uulitin ang buhay ko at may karapatan akong mamili, sila pa rin ang piliin ko. Pero gusto ko rin na sa family na yung kasama ko si Sam. Sa lahat ng hirap, sakit na binigay sa akin ng Diyos na nagpatatag din sa akin, alam ko si Sarah yung iniwan niya para sa akin na para ipaalala na hindi ka nag-iisa. Wala siyang choice, kundi alagaan ako. Pero na-appreciate ko yung thought na kahit na wala akong asawa, single ako, may kapatid pa rin ako. May matatawag pa rin akong pamilya. Kahirapan ang nagtakda para sila'y magkalayo. Pero tadhana ang gumuhit ng landas para muli silang magtagpo. Ngayon, habang sila'y nabubuhay, hinding-hindi na raw sila magkakahiwalay.